Hello, what's up? This is Ian G. Gonna try to play Ragnarok Land vs Genesis. Okay, let's go. Guys, check natin features. Sige, limutin mo na natin. Pala ito ng same lang. Pagka may party ka. No? So, Hi guys, what's up? This is Ian G. Bumisita nga pala ako dito sa Ragnarok Land vs Genesis. And gusto ko lang sabihin na sobrang kakaiba nito. Grabe as in. Alam mo yun, nostalgic na may halong bago. Basta kakaiba eh, iba talaga eh. Nga pala, pwede kayong kumita dito. Paano? Wow. Check nyo to. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa market ng Ragnarok Land vs Genesis. So dito kayo pwedeng kumita. Paano? Yung mga nakukuha nyong items in-game, pwede nyong ibenta dito. Ang currency nito ay Ion or ION. So guys, correct me if I'm wrong kasi hindi ako masyadong familiar sa NFT games. Hindi ako magaling sa NFT games. So kagaya nito, may mga napulot silang weapon and binebenta nila ng 5 Ion. Kaya rin, sa mga makakapulot niyan, mga rare or cards, ito yan, mga cards, ang dami nang binibenta. Ay, may Hydra na nga, oh. Pwede nyo siyang ibenta. And yung Ion na yun, ipapapalit nyo. So, legit nakikita talaga kayo dito. Nga pala guys, kung sisimulan nyo na yung journey nyo, syempre, mas maganda kung may freebies, di ba? Syempre, sino ba ayaw na libre? Okay, so nandito tayo ngayon sa website ng Ragnarok Landverse/airdrop. So yung airdrop event na to, may mga rewards siya. So for example ito, kasi nakuha ko na eh. Job Battle Manual 3 pieces. Okay. So nag-follow lang ako sa X, sa Discord, and sa Facebook. Then next naman is i-confirm yung Ronin wallet mo. So nakuha ko na to eh sa isang account nga lang eh. Pero ayun, hindi ko na siya inasikaso. Pero ayun, so makakuha kayo ng potion, ayan, laking bagay niyan. 'Di ba? And yung points. Ito naman, pagka nag-follow lahat, for overall na to eh, makakuha kayo ng pet scroll. Ito naman, yung closed beta quest, wala na to kasi kakatapos lang ng closed beta, open beta na tayo ngayon. May limit to guys ha, so maging ano kayo, cautious. So yung 43 days and 31 days na lang. So ito, same lang din, makakuha kayo ng mga points. Ay, may mga challenge. Ayan, yung Monster Hunting Season 1. Itong Monster Hunting Season 1, nasa page siya ng Ragnarok Land vs Genesis sa FB. Then, makikita nyo kung paano siya gagawin. Okay, so dito naman tayo sa feature ng server. Isa sa pinaka nagustuhan ko dito is itong Adventurers Agency. Bakit? Kasi hindi ka na mahihirapan maghanap ng party. So nandito na lahat. Nakalagay yung required level ng party. Kasi pag nasa party ka, mas mabilis ka magle-level. Okay guys, so next naman natin is yung ROverse Manual Book. Ano to? So, ang pinakamagandang bagay dito sa system na to is yung stamina. So, yung stamina ko is naubos na. Every day siya nagre-replenish every 12 a.m. So, sa madaling araw. Yun. So, meron kang 1,000 stamina. Then, yung stamina na to is nako-consume siya pagka pumapatay ka ng monster. For example, yan, pumatay ka ng isang mob. Pag pumatay ka ng isang mob, magma-minus 1 yung 1,000. So, may 999. Then, ang effect niya is yung EXP mo is mas mataas. So, siguro guys, matitip ko lang dito sa inyo sa stamina. Kung hindi kayo nagmamadali, maganda gamitin nyo siya sa solo. Dun sa mas malakas yung EXP. Kasi, ang laki ng dagdag, diba? Pero kung nagmamadali ka, like, maabutan ka na ng reset, pwede mo siyang gamitin pagka sa party. Kasi, kahit hindi ka yung makapatay, basta naka-on yung stamina mo, mako-consume siya kahit members ng party niyo yung pumapatay. So ano pa yung nasa loob ng ROverse Manual Book bukod sa stamina? So ayan, yung replenish nakalagay dyan kung ilang hours na lang bago replenish ulit yung stamina. Then next is gear score. Nagustuhan ko tong gear score kasi hindi na mahihirapan yung mga players maghanap kung sino yung mga dapat nilang kaparty. For example, papasok sila ng dungeon and may required gear score sila para makapasok sa dungeon. So, pag naghanap sila ng members, for example, sabihin nila 5,000 gear score para makapasok sila sa Thanatos Tower. So, yun na yung hahanapin nila. Mas maganda equipments mo, mas mataas ang gear score na ibibigay sa'yo. Okay guys, so next natin is yung daily quest. So, makikita niyo yung NPC ni Lyra dito sa taas ng Isloot. Ayan. So, may different quests siya. And, makakapag-quest ka ng 5 per day.
So, una kong ginawa is yung defeat monsters, kaso hindi ko na siya na-record kanina eh. Papatay ka lang ng kahit na anong mobs, 300 mobs. Then, may pupulutin kayong monster remnants. Then, yun yung ipapasa nyo kay Lyra. Then, ayan, bibigyan niya kayo ng adamantine blessing. O, ayan, diba? Very basic. Guys, add ko lang din pala na makakapag-quest ka lang pagka nag-level 50 ka na. So, hindi mo pa siya ma-access pagka lower than 50 ka pa. Okay, so ito pala yung tsura ng adamantine or adamantine blessing. Yan siya, pang-enchant siya, pang-ups. Okay, so next natin is cash shop. Ito meron ako kasi nag-try akong mag-top up, then bumili ako nung auto battle. Ang binili ko is yung 14 days lang. Then, tinry ko rin bumili ng Genesis Scroll. Wala kasi nakalagay kung ano yung mga lalabas sa Genesis Scroll. So, hinayaan ko na lang. Plan ko mag-purchase ng Pet Scroll. Pero, yung Pet Incubator kasi 10,000 eh. So, tignan muna natin. Baka tipirin ko muna to. By the way guys, so sa mga magsa-stamina grind, so meron binebenta dito. Ayan instantly restores 1,000 points of stamina. Okay, so may limit siya per account lang, 2. So ano to, mukhang monthly. So kadikit nitong cash shop na to is yung pag-auto ko. So dito ko nabili eh. Ito siya Yan. So ayan, may mga configuration lang siya. So kung ano yung mga ayaw mo na hindi niya gagawin. For example, itong target selection. So attack target list. So ayan lang atakihin niya. Bigfoot, gawin natin. Bigfoot, and creamy, stainer. So hindi niya atakihin yung green plant and caramel. Ayan, so kung i-check nyo, ayan, auto siya. Wala kasi ako nung Unli Flywing eh, so hindi natin matry yung pagte-teleport. Okay, so yun nga 'di ba? Grabe makabagong araw talaga. Isipin mo may may auto. Yan ang nakakatuwa. Pero yun nga lang guys, sa cash shop siya makukuha. Yan. Nga pala guys, explain ko lang, ito baka malito kasi iba eh. Ano pinagkaiba nitong gold and yung red? So itong golden, transferable siya. So pwede siyang malagay sa storage, pero within account lang. Ayan Next naman ito, is bawal talaga sa lahat. Tsaka pag nabuksan na, ayan. Okay guys, so nandito pala ako sa gitna ng Frontera. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung isa, yung level up milestone. So every 10 levels siya, meron ka makukuha ang rewards. So ayan, nakakuha ko nung unlimited flywing na 2 hours. For 2 hours siya only. Then buff, Inger's Agi and blessing. Tapos concentration, tsaka orange potion box. May battle manual pa pala. Then next naman, itong monster hunting. Ito yung sinasabi ko kanina na quest. So ayan. So pagka dating mo ng level 21, ayan lalabas siya. Yung tier 1. So ito yon, ito yung quest ko sa akin. So kill 1,000 monsters sa Anthill na second floor. Then next naman natin guys is resetter. So merong resetter dito, yes po. Pero may bayad. Hanggat hindi ka pa lumalagpas ng level 40, libre lang siya. So ayan So yung premium reset stone, yan yung nakukuha dito sa cash shop. Ito siya, yan. Pagka nag-99 ka na, mas masakit na yung pag-reset kasi ang kailangan niya ay 4 na. Okay guys, siguro hanggang dito na lang muna tayo sa mundo ng Ragnarok Land vs Genesis. Na-enjoy ko siya grabe. Sobrang solid, nostalgic, as in, nakakatuwa mag-grind, ganun. At saka ito ngayon, kakaiba, may automatic player na, di ba? So yun, sana guys, try nyo to. Hanggat maaga pa, hanggat marami pang rewards, hanggat makakahabol pa kasi solid tong lupit. So yun lang guys, thank you sa panonood. See you into my next game review. Bye-bye!